Teka. Dali lang po. Let's share. Share the scripture. Ito po ang pang ano natin, pang 15 part po ng discussion natin. Maraming mga hindi kung na-miss niyo po yung mga nakaraan, meron po tayong recordings. Let us know and we will keep you copies of the recordings. Meron din po tayong YouTube channel. Nandun po lahat ng ating mga past recordings and you can review them. But tonight po, let's get our hearts ready. Get your pen and paper ready sa isang magandang pag-aaral po natin sa first book of John, chapter 2 po tayo ngayon. Tatalakayin natin ang verse 24 to 29. Yan po ang itutulungan tayong maintindihan, papalawanag ni Pastor Alvin. So anyone po can ask question. It's okay po. It's okay na you ask question. You can either raise your hands, send us the hand signal, or doon po sa chat section, pwede niyo po ilagay yung sagot ang tanong nyo. But you're free to to ask question, and from time to time po tatanungin naman kayo tatanungin tayo ni Pastor Alvin kung meron tayong mga question kung kailangan natin ng linaw. So free to interact po. Please interact lalo na po kung may mga questions at mag-participate po tayo sa discussion. Okay, we're ready, Pastor Alvin. Hello po, magandang gabi sa bawat isa. I'm sorry po, inabutan kami ng oras dito po kami sa labas. And dahil nagkaroon po kami ng urgent na gawain, nagpa-open po ng isang Bible study sa may-ari po ng restaurant na umaatid po sa atin. Kaya hindi pa namin naasahan na abutan kami ng ulan dito. Ulan po ngayon sa Pampanga. Buti may malapit na cafe. Pero may malapit po na cafe. Stay muna kami kaya hindi na kami umalis. Kaya siya maliit po kami ng tuluyan. So, Pagpalain kayo. praise God. Good evening everyone. And salamat po sa Panginoon sa pagkakataon po na makapag-share sa gabi pong ito. Anyway, this is a Bible study. Pwede po tayong mag-interact, magbigay po tayo ng reflection sa ating context, magtanong in regards po sa ating pong topics. Pag kaya pong sagutin ko po. Kapag hindi, andyan po si Pastor Noel. At ang bawat isa po. We encourage po na buksan po natin yung ating Bible. And 1 John, chapter 2, verses 24 to 29. Basahin po muna natin yung buong passage. And then, atin pong pagbulay. So, open in John chapter 2, verse 24 to 29. Sabi po ng salita ng Diyos, pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. Verse 25, at ito naman ang ipinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Sinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Gayunpaman, ang Espiritu ay pinagkaloob ni Kristo sa inyo, at habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at nang hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Last verse, kung alam ninyong si Kristo ay masunurin sa kalooban ng Diyos,
dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Amen po. Pinagpala po ng Panginoon ang kanya pong salita. So, makita po natin sa ating pong pag-aaral. Kaya last week po, no, pinag-aralan po natin from verse 22 pa lang, ang bungad niya talaga, sino ba ang sinungaling? Konting review po tayo. Talagang kinocombat po dito ni John yung mga false teachers na nagkalat, particularly yung Gnosticism, na dinay po nila yung humanity ni Jesus. Kaya ano po ito, magandang paalala po ito sa lahat ng mga mananampalataya. Amen. Kaya in verse 24, kung ating pong babasahin, tingnan po natin ang sabi rito, pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. Meron po akong questions dito na ginawa. Ano man daw, ano, sabi po rito, paki-slide po natin sa next verse po. Yan. Pag-usapan po natin, sabi po rito, sa verse 24 na binabanggit po ni Peter, na ano po kayang ibig sabihin dito ni John, ni John, ano po kayang ibig sabihin ni John dito na ano man daw yung narinig natin nung pasimula ay manatili sa atin. Ano man ang ating narinig noong pasimula ay manatili sa atin. Paano po natin ipapamuhay yun? Ano po ba yung narinig natin nung pasimula? Paano po ba natin ito ipapamuhay? Pwede po nating pag-usapan ito. Ano po yung tinutukoy po dito ni John na narinig natin simula? Sige po, kahit sino pwedeng magsimula ng magsagutin yung tanong ni Pastor Alvin. Sino mag-uumpisa po? Yan. Nakakatuwa kasi si Ever John's writing, makita po natin, meron pong connection. Lagi po niyang paalala sa atin. Balikan yung simula. Sino ba yung binibida niya sa bawat sulat niya? Kung babalik po tayo sa 1 John chapter 1 verse 1. Pwede po nating next slide po, Pastor. 1 John, eto. 1 John 1:1 yan. Ito po, sabi po ni John, ano daw po yung narinig natin noong simula na dapat manatili sa atin. Kung babalikan po natin tong 1 John 1:1, sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay, siya ay aming narinig at nakita. So, sino ba yung binibida niya sa bawat message po niya o letter po niya sa mga mananampalataya? Makita rin po natin in connection doon sa John chapter 1 verse 1. Next slide po tayo. Yan, sabi niya rito sa John 1:1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. And I do believe na ito pong mga to ay in connection doon din po sa sinasabi po. Yan. Sinasabi po sa Genesis chapter 1 verse 1. And nilagay ko rin po dyan, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yan. So, dito po, pakita natin na si John, na binibida po niya na itong Diyos na pinaglilingkuran natin ay manlilikha, lumikha at may likha. Kung gagawin, meaning, sabi po dito, meaning, ang paglago po ng mananampalataya ay intentional. Kaya sabi po rito, ano man daw yung narinig natin nung pasimula ay manatili sa atin. Meaning, lagi po niyang binobold dito kung sino ba tong salita na to, kung sino ba tong dapat na ipamuhay natin o dapat manatili po sa atin. Walang iba po, kundi yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Yung Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Amen po. Amen. Yeah. Praise God. Kaya makita po natin mga kapatid na John is referring mismo. Makita po natin sa mga sulat ni John mismo
Hello po. Ayan. Okay po. Okay lang po ba? Pastor? Opo, okay lang po. Hello? Nadidinig po kayo, Pastor. Wala po yung connection ko ata. Pastor Noel po ang nakamute. Okay. Kanina pa ba ako nakamute? Nakamute si Pastor Alvin. Hello? Yeah. Ayan, nawawala. Siguro yung signal ni Pastor Alvin naapektuhan yung ano. Sorry. Yan, nadinig ka na namin uli. So kita po natin dito no in connection sa sulat po ni John na bawat letter po meron po siyang nire-reference at may connection yun sa John chapter 1 verse 1 sa John 1:1 and I do believe na si John mahilig po siyang mag-quote sa salita po ng Diyos para ipakita po kung sino talaga yung dapat kilalanin niya. Kasi particular, kita po natin sa Book of John na ang daming kumakalat na false teachers na mga maling katuroan na maaring iligaw sila. Kaya dapat magkaroon na yung mga mananampalataya ng foundation tungkol sa pagkakilala po talaga nila sa Diyos. Yeah. Kaya in verse 25, ang sabi po ng salita ng Diyos. Teka, nawala yung sharing natin. Teka. Verse 25. Yan. Verse 25, sabi po dito, at ito naman ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Dito po, John is referring dito mismo sa sinabi po ni Jesus in John chapter 5, verse 24. Sabi po niya dito. John chapter 5. John chapter 5. Nailagay ko po ba dyan? Nandito yata. Yeah. Nailagay, no? Sinasabi po dito ni Jesus, ang sino mong nakikinig at nananampalataya sa Kanya, ay sabi po dito nakatawid na no po mula sa kapahamakan patungo sa kaligtasan at hindi na po kahatulan ng Diyos. Kita po natin na mahilig dito mag-quote si John. Mahalaga yung pundasyon ng pananampalataya ng bawat Kristiyano ay hindi maligaw. Kaya may question po ako dito, how can you identify, pwede po natin pag-usapan sa next verse. Yan. Yan. Paano po natin malalaman na po, makikilala at maiingatan tayo sa mga maling katuruan sa panahon po natin? Sagot po, kung sino ang merong... Po ba natin malalaman o maiingatan tayo sa mga maling katuruan sa panahon po natin? Sino po ang gustong sumagot? Opo, Pastor. Okay, yeah. Pearl or Ray? Si Reda po. Si Rayda. Paano po natin malalaman, makikilala at maingatan? By reading the Bible po and of course, always praying and asking for wisdom from the Holy Spirit, especially kung magbabasa ng Bible po para magabayan po tayo sa mga binabasa natin. So yan po, Pastor. Amen. Talagang we should back po talaga, no? Balikan po natin lagi yung Biblia. Kaya mahalaga na anumang pong turo na hindi tinuturo si Kristo ay laban kay Kristo. Amen. Anumang pong turo na hindi tinuturo si Kristo ay laban. Amen. Anyone, meron pa po ba? Meron pa ba tayong mga dapat pang gawin, malaman para po maingatan po tayo sa mga maling katuruan sa panahon po natin? Ako po, Pastor Alvin, that's why binigay po sa atin ang Bible. Ito po ang guide natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.
And nandito po lahat. Kailangan lang po talaga nating saliksikin. And it's true po, we should ask for wisdom. We have to pray. Kung nag-uumpisa pa po tayo, talagang mahirap kasi wala tayong kaya po sa amin nung nag-start kami. Wala kaming naintindihan kahit anong basa namin. It is really the Lord lang po ang makakapag bigay sa atin ito, at kaya kailangan po natin talagang ipagdasal. Yun lang po. Amen po. Praise God po. Ako po, Pastor Alvin Arnold po. Pagkakaano ko lang po para malaman kung totoo ang tinuturo is yung pag dinideny po ang deity ni Christ Jesus na hindi po nabuhay at namatay. So yun po. Amen. Yeah, maganda yun. Yeah. Wow. Kaya totoo po talaga, no? Kaya mahalaga sa ever preaching, narinig po talaga po natin yung tinatawag na kamatayan ni Jesus, yung kanyang muling pagkabuhay, yung kanyang pagiging tao. Mahalaga po yun in every preaching, naririnig po natin yun. Hindi lang po yung kamatayan. Dati ang focus ko lang po sa preaching, yung kamatayan ni Jesus eh. Na hindi ko nabibigyan diin yung muling pagkabuhay, which is very important po pala talaga. Na kapag binabanggit natin yung kamatayan, at the same time, binabanggit din natin yung muling pagkabuhay ng Panginoon. And the blood of Jesus, it means ito po ay tumutukoy sa gospel. Ito po ay tumutukoy sa mabuting balita. Na pinapangaral natin, napapakinggan natin that Jesus died for us and rose up again. At yung blood ni Jesus ang siyang naglilinis ng ating mga kasalanan. So mahalaga po ito. Napaka-foundational po nito sa ating pananampalataya. Amen. Pastor Noel, like that. Hindi, tanungin ko para sa kapakanan ng mga ating mga kapatid. Paano naman kung halimbawa may kumatok sa ano natin, sa pinto natin? Yan. Paano natin, anong gagawin natin, Pastor Alvin, o paano natin sasagutin halimbawa ang mga Mormon missionaries? Yeah. Mukha naman sila talaga magalang, malinis ang pananamit, may mga dalang Biblia. Magalang silang kausap. Paano ang tamang sagot kung halimbawa gusto nilang i-share sa atin ang kanilang faith, ang kanilang katuruan? Anong maipapayo mo, Pastor? Yan po tayo sa next slide. Actually, yan po yung next slide po natin. Sige, papaki-next nga po, Pastor. Yan. Ano pong gagawin natin, sabi dito, kapag may nag-share sa iyo na ibang turo? Alam niyo po, mabigat yung sinabi ni John dito eh. Makita po natin sa 2 John, chapter 1, verse 10 to 11. Ito po, mabigat-bigat po itong sinasabi ni John na to. Kung paano po sila haharapin, paano po natin ito i-approach yung mga tao po na to. Yan. Sabi po rito, actually, kagabi lang po, mga bandang around 7:30 to 8. Yan at yan, yung hindi po kami nag-usap ni Pastor Noel regarding this. May kumakatok po sa amin mga around 7:30 to 8 p.m. Sabi niya, magandang gabi po, isang babae na Pilipina, saka isang babae na Amerikana. Nagpapakilala sila. Magandang gabi po. Yes po. Aware po ba kayo sa mabuting balita? Yes po, I'm Christian. At Christian din po kami. So, hanggang sa nakita ko, alam ko Mormons ito. And then, nag-come up na naniniwala kayo. Naniniwala daw sila kay Kristo. Naniniwala kayo siya naging tao. Naniniwala din sila. The problem is, yung pagiging Diyos ni Kristo ay hindi po nila totoong pinaniniwalaan. At yung triune God ay hindi po sila naniniwala din. Kaya ano po yung binanggit ni John pagdating po dito? Ito po mabigat-bigat ang sabi niya sa mga false teachers. Sabi na sa John, 2 John chapter 1 verse 10 to 11. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Wow. Parang ang bigat po nito, na sabi dito, sino mang dumating sa inyo na ibang turo. Ibig sabihin, hindi gospel yung dala-dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay.
Huwag ninyong batiin eh. Parang, ano ba, pilosopo ba tayo doon? Masyado bang masama ang ugali natin? Sabi niya sa 11, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Kung iisipin niyo po, parang ang bigat. Minsan, no, meron tayong mga kamag-anak, meron tayong kaibigan, ganito. Pero kapag ang usapan ay gospel na, kapag ang usapan ay ligtasan na, medyo seryoso po ang salita ng Diyos tungkol sa mga bagay. Ang sabi po ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. Ito po ba ay literal ni Pastor Noel na gagawin po natin sa mga tao na o sa mga ibang turo na kumakatok sa ating bahay? Sabi dito, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. O nga, malalim na katuruan yan. Kasi nga, sa atin ngayon, ang pagkatok sa ating bahay ay hindi na nagaganap para tayo tumanggap ng maling katuruan. Kasi nandyan na ang mga social media, ang YouTube, ang internet, ang Facebook. Kasama din po yan sa tinuturo ni Second John. So hindi sila kailangan dumating sa bahay natin para i-reject natin ang mga katuroang yon. Kaya yon ang isa nating pag-iingatan kasi nga mas madalas tayong nanonood nasa Facebook, nasa internet, kaysa nasa loob ng bahay at mayroong pagkakataong may kakatok sa atin. So yun po ang pag-ingatan natin talaga, na suriin nating maigi sino ba ang source noong mga programs, yung mga posting, yung mga napapanood natin sa YouTube. Kahit gaano pa karami ang nag-share noon, kahit gaano pa karami ang nag-forward sa atin, pag-ingatan nating maigi. Kaya nga po, magandang sharing to, Pastor Alvin, kasi nga may mga kapatiran tayo dito sa church na minsan nagme-message sila. Meron silang napanood sa YouTube o meron silang nakita. Nagme-message sila. Tinatanong nila, totoo po ba yung sinabi nito? Si ganito po ang nagsabi. Maganda yun kung ganun ang ginagawa natin kasi napapayuhan natin sila kung dapat bang ituloy nilang pakinggan ang isang taong yon, ang mga ngaral, ang channel na yon, ang posting na yon. Kaya wag po kayong mag-aatubili na magtanong tayo kung hindi natin sigurado yung nangaral, nagturo sa mga social media na ating napapanood dahil napakarami po talagang ligaw na nakaturuan. Pag hindi tayo nag-ingat ay madadala tayo. Kaya nga sabi ng mga nag-share kanina na kailangan alam natin yung totoo. Kaya nga isang magandang paraan itong ginagawa natin sa Tuesday Bible Study na nabibigyan tayo ng mga paalala para huwag tayong madala at masway sa mga katuruan yon. Ganun din po yung di ba, Pastor Alvin, paano naman kung hindi nga kumakatok sa bahay, niyaya ka naman magkape. Paano anuhin natin nun? Ang respond natin doon. So, ganun din po yon. So, hindi naman po pagbawalang galang, hindi kabastusan, hindi kawalan ng respeto kung tumanggi naman tayo. Yes po. Hindi sasabihin tayo ay walang asal, tayo yung rude. Kasi yung mga bagay na yan ang talaga nating pag-ingatan. Ay, may tatanong lang ako. Siguro sasagutin ni Pastor Alvin at saka yung mga kasama natin dito. Bakit po meron pong sinabi kasi sa scripture na kung isang tao ay nagkakasala o kasama na dito ang mali ang katuruan, ang sinasabi ay huwag kang sasalo sa kanya sa hapag. Sabi, kung ang isang tao ay immoral, ayaw magpa-correct. Kasama na rin dito yung mga nagtuturo ng mali. Ang sabi na, wag mo daw sasaluhan sila sa hapag.
Sabi mo, huwag kang makikipagkape, huwag kang makikipag-dinner, huwag kang makikipag-lunch. Um, sa palagay nyo, bakit sinabi yun? Pastor Alvin, anong ano mo doon? Ako po, I believe in Tito chapter 3 verse 10 to 11. May sabi rin po si Paul kay Titus dito. Ang sabi po rito, pagkatapos mong sawayin minsan o nakalaran, iwasan mo na ang taong lumilikha ng pagkakabahabahagi. Sabi po sa 11, dahil alam mong ang ganyang tao ay masama at ang kanyang sariling mga kasalanan ang nagpapakilalang siya'y mali. So, para maingatan na rin po siguro yung ating testimony. Alam po natin, of course, yung tao na yun, kilala sila na ganito, ganyan. Tayo, alam po natin yung ating belief para na rin po sa ating testimony. Yung sabi nga po dito, iwasan na yung mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi. Ibig sabihin, wala po silang naging o mabuting halimbawa o testimony para sila ay pakisamahan. Kasi yung ganyan tao, sabi niya, yung ganyan tao ay masama at ang kanyang sarili mga kasalanan ay nagpapakilala na siya ay mali. Ngayon, kung sasaluhan pa po natin sila, kahit alam mo na ikaw ay hindi mo naman ginagawa yung ginagawa nila, ang tingin ng tao ay nagre-reflect din kasi ganun yung pakikisama natin sa kanila. So, I think na kailangan po talaga natin iwasan ay matutong ang humindi kung hindi. Sabi ng Bible, say yes to yes, say no to no. Matuto po. Pero Pastor Alvin, how do we draw the line? Paano naman kung ang katwiran ko ay makikipagkape ako sa kanya kasi alam kahit mali yung ginagawa niya o maling tinuturo niya kasi gusto ko siyang share ng gospel. Nawala yung connection po. Hello po. Nawala po yung connection po. I'm sorry po. Hello po. Yes. Ano po yung pastor? Yung muli niyo po sinabi. Ulitin ko. Halimbawa, how do you draw the line? Halimbawa, ang katwiran ko naman, kaya naman akong makikipag-lunch sa kanya o makikipagkape ay dahil gusto kong i-share ang gospel. Kahit alam kong siya ay false teacher or mali ang pamumuhay, how do we draw the lines? Yung avoiding a false teacher, avoiding who is ayaw magpa-disiplina, ayaw i-correct ang pamumuhay. Ang kakatwiran natin gusto kong gusto ko siyang sharean kasi baka baka mabago ko siya. Mhm. Of course, ako ang motibo po natin talaga to share the gospel. Ako po, ay sa tingin ko, wala pong mali po doon kung ang intensyon po natin talaga para sa ikabubuti at ikaliligtas ng tao. Ngayon, kung ito ay tanggihan po niya at iba ang pakay niya para sa iyo, maybe it's time na hindi na po tayo mag-join para sa kanya. At least ginawa po natin yung ating part to share the gospel. Tama po ba? Tama po ba pagkakaintindi ko? Po yan. Tama po yan. Tama. So marami po talagang mga compromising position or situation na kailangan nating pag-ingatan. Yung mga bagay na yan. Tsaka isa siguro maganda, no, Pastor Alvin, na yung mga bagay na yan ay ipagdasal nating maigi. Yes. Kasi nga, ginamit ko yung salita kanina kasi I'm just saying, gusto kong kausapin siya, i-share ang Bible kasi gusto ko siyang baguhin. Ano ang mali doon? Ano ang mali doon? Gusto ko siyang baguhin. Ayun po, di natin kayang baguhin ng isang tao. Mm. Only the gospel can change the person, the heart of the person. Dapat tayo sa pamaraan na mabago siya. Pero I do believe po sa power pa rin ng gospel. Sabi nga ni Paul in Roma 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Nandun po talaga yung power kung nandun yung gospel. Kung nandun po yung gospel. At tayo, wala naman tayong kapangyarihan na baguhin siya. Kahit ngayong partner natin, di natin kayang baguhin. Kahit yung mga kamag-anak natin, di natin kayang baguhin. Only the gospel. Tama yun. Tama yun. Talagang ang Diyos lang naman talaga ang pwede magbago ng tao. We cannot change people. We cannot change their hearts.
We can only love people and let God do the changing, ang pagbabago nila. Kaya kailangan talaga kung yung okay, maganda ang intention natin pero wala talaga tayong kapasidad at authority na baguhin ang isang tao kasi nga Diyos lamang talaga ang makakapagbago sa kanya. Ito naman, Pastor Alvin, halimbawa paano merong parang paano naman ang isang kabataang in love sa hindi Kristiyano. Um, ah, Pastor Alvin, talagang in love ako dito kasi talagang gusto ko siya pero hindi siya Kristiyano. Pero ayokong iwanan kasi gusto kong dalhin siya sa church, dalhin siya sa Bible study. Baka kasi baka baka kasi magbago siya eh. Anong tama ba yung yung ganong intention ko? Kung halimbawa ka isang single pa na in love sa hindi Kristiyano. Experience, Lim, in-experience. Alam niyo po, ang dami ko pong nakilalang Kristiyano na ganyan yung katwiran noon. Ayun po, naging masalimuot yung buhay nila. Kasi po magkaiba po sila ng belief eh. Kaya tama na po yung sabi ni Paul do not be unequally yoked to unbeliever eh. Hindi po kasi talaga magkakasundo yung parehas na magkaibang pananaw at pananampalataya. At marami na pong ganyang katwiran na kabataan na kakilala ko na pinagsisihan po nila yung naging desisyon po nila. Kasi nga, hindi mananampalataya yung isa Iglesia ni Cristo, siya Kristiyano, natangay, siya pa ngayon yung na-convert. Kaya ngayon nagsisisi, masalimuot ang buhay, nahihirapan, malayo sa Diyos. Hindi po kailanman po pwedeng magkasundo talaga yung magkaibang paniniwala. At of course, hindi po talaga si Kristo yung pinaniniwala. So, marami pong napahamak po dahil sa ganyang katwiran. Sabi naman po ni Paul, huwag tayo makipamatok sa hindi mananampalataya. So, as much as possible po talaga. Pag-pray po talaga yung kalooban po ng Panginoon para dito. Unang-una, ano ba yung will ni Lord? Kung hindi Kristiyano at ayaw talagang, talagang hindi kumilala sa Panginoon. Negative na po agad eh. Kailangan po talaga magkaroon muna sila ng takot at relasyon sa Panginoon. At may pag-pray lagi yung kalooban ng Diyos. Amen. Salamat po. Meron yatang bukas ang isang mic. Sige, pwede na. So, tuloy ko po yung aking Yep. malapit na po akong matapos. Kaya sabi po rito, yung huling warning po ni John, sa 2 John, na mabigat po yung warning niya sa mga tao po na halimbawa, may makapag-share po sa atin. Ayun po talaga yung dapat maging tugon po natin. Sabi niya, ulitin ko po, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. So, mabigat po. Kagaya ng approach ni Paul, meron din siyang binanggit. Hindi ko po nailagay diyan, pero dagdag ko na lang. Binanggit po niya sa Galatians chapter 1. Kung tandaan po natin kung nabasa na po natin sa Galatia, yung mga nagtuturo po doon, sabi niya, kung merong nagtuturo na maliban sa tinuturo naming mabuting balita, sabi ni Paul, parusahan sila ng Diyos. Sa mga nagtuturo ng ibang magandang balita, sabi nga ni Paul, wala na ibang magandang balita kundi si Kristo lang. Sa 2 Peter, may binanggit din si Apostol Pedro na madami silang natatangay, yung mga huwad na tagapagturo. Kaya napakahalaga na we are founded sa salita ng Diyos. Pinabalikan lagi natin, pinag-aaralan natin at pinag-aaralan pa natin para mas lalo po talagang tumibay yung pundasyon ng pananampalataya po natin. Kaya nga in verse 27, ito naman po yung maganda. Hindi naman tayo dapat matakot. Sa next verse, sabi po niya rito,
Sa verse 27. Yan, verse 27 po. Yan, sabi po rito, gayunpaman, ito yung maganda po na binigay ni John. Gayunpaman, ang Espiritu ay pinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Hindi naman po ibig sabihin na parang hindi na tayo tatanggap, ano? Hindi na tayo tatanggap ng ibang turo, ng ibang mga tagapagturo. Kundi makita po natin na sapat yung Holy Spirit, yung sufficiency ng Holy Spirit para ipaunawa po sa atin yung gospel. Amen. Kaya sabi dito, ang Espiritu ay ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya maganda po na hindi rin tayo dapat matakot sa mga bula o tagapagturo na to. Because the Spirit that is within us, siya po yung nagtuturo po sa atin. Siya yung guide natin. Ang Holy Spirit, sabi nga sa Greek word na parakletos, na ibig sabihin po sa original word, siya po yung advocate natin. Siya yung helper and counselor po natin. Hindi na tayo makikinig pa sa iba, kundi sa Holy Spirit. Kundi maunawaan natin yung kasapatan ng banal na Espiritu. Hindi sa i-reject natin yung ibang mga pastors, pakinggan natin, pero tandaan pa rin natin yung banal na Espiritu, yung ating great helper. Siya po yung mag-guide sa atin, siya yung counselor natin, siya yung advocate natin, na kapag di po natin tinitindihan, ipapaunawa po sa atin ng Panginoon. Amen. Pastor Alvin, paano naman? Kasi sa loob ng simbahan, kahit mga kapatiran, minsan may mga lumalapit sa atin. Sinasabi nila na, "Hoy, alam mo ba, sabi sa akin ng Holy Spirit, ganito daw ang gawin mo. Ganito daw ang puntahan mo." Paano natin mababalanse yon? Hello po, Pastor. Pakiulit po. I'm sorry. Pakiulit yun. Marami kasing mga kapatiran tayo na mga kahit sa loob ng simbahan kasi nangyayari to na minsan lumalapit na lang sa isang kapatiran at sinasabing, "Hoy, alam mo ba na sabi sa akin ng Holy Spirit ay ganito ang gawin mo. Doon ka pumunta." Kasi paano natin, kasi sabi dito sa 1 John 2:27, ang Espiritu lamang ang magtuturo sa atin. Siya ang magtuturo sa atin ng katotohanan. Pero paano naman ang isang taong lumapit sa atin at sinasabi niya, kinakatwiran niya na siya ay inutusan daw ng Holy Spirit. Siya ay pinagbilinan ng Holy Spirit na sabihin sa isang tao ang isang mensahe o isang gawain na dapat gawin o isang lugar na dapat puntahan. Paano natin ibabalansehin ngayon yon, Pastor Alvin? Medyo Nawala ako, medyo ano po ito, medyo parang alarming po kasi yung gano'n na biglang may sinabi sa kanya ng Holy Spirit na ganito yung kanyang gagawin. So kita po natin ang Bible po kasi it's a complete package na po siya. Ang Biblia ay buhay na salita ng Diyos. At yung revelation natapos na po sa Bible eh. Wala nang ibang revelation maliban po sa Biblia. So, ang ating dapat pong sandigan ng pagdating po sa ganyan, babalikan lagi natin yung Bible. Ito ba yung tinuturo sa akin ng salita ng Panginoon? Kasi, the Bible say complete. Bible say complete na po eh. Kaya all scripture is breathed out by God eh. Naniniwala po ako doon sa salita po ng Diyos na ito ay tapos na. Wala nang ibang revelation maliban po sa Bible. Wala na pong ibang malinaw pang kakayanan maliban ng Bible. Parang wala po yung pinagkaiba doon sa may lalapit sa atin na, uy, napanikinipan ko
na na papautangin mo daw ako. Teka lang, wala yata sa akin sinasabi si Lord, ha? Gamit po kasi yung word para to gain their own, para magamit po minsan na hindi naman po ganun yung tinuturo ng Biblia sa akin. Kaya we should be aware. Ang Bible, ang Holy Spirit ay bibigyan po tayo ng discernment. Yeah, yun po yung tama, discernment tungkol sa mga tao po nagsasabi ng ganun. Tama po. At saka isa pa pong dapat natin tandaan ay wala pong ipapagawa o ituturo o sasabihin ng Holy Spirit sa atin na salungat sa itinuturo ng Biblia. Yeah. Yun po, yun ang ano natin. Up to the Bible. Yeah, so lahat po ng... Kasi kung sino man yung bumulong sa atin na sinasabi sa atin ng isang bagay na salungat sa tinuturo ng Scripture, ay doon po lang po malalaman natin na hindi yun ang Holy Spirit. Hindi Holy Spirit yun. So, bumabalik na naman po tayo sa kahalagahan ng kailangan alam natin yung Bible. Alam natin ang mga katotohanan para kahit yung mga ganon ay hindi rin tayo masusway. Kaya sabi nga sa dulo, lahat ng tinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungaling. At lahat ng tinuturo ng Espiritu ay mananatili kay Kristo. Kaya laging ang sentro po ng mensahe, sentro ng ating napapakinggan, talagang si Kristo po lagi. Na sapat yung kasapatan ng banal na Espiritu para ipaunawa po sa atin ng Biblia. Praise God. Mhm. Amen. So, dito na po ako mag-end sa last verse po ng sa 29. At sorry, 29. 28. Okay, 28. Sabi po ng 28. 29. Yan. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang loob sa muling pagparito niya at nang hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yun. Verse 29 po, kung alam ninyong si Kristo ay masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Amen. Kaya makita po natin minsan nagiging po ito ng church, lalo na kapag na-experience po namin in evangelism, maaaring bawat isa po sa atin naranasan na okay lang kahit hindi ako mag-church. Yan. Naniniwala naman ako sa Diyos. Okay lang kahit wala kaming church, nagpe-pray din naman ako. Parang salungat po ito kung talagang kinikilala po natin yung Diyos. Sumusunod po tayo kung anong sinasabi din ng Diyos. Na alalahanin po natin yung araw ng linggo, Sabbath day, yung kapahingahan, which is yung the Lord's Day, na kailangan po natin talaga dumalo sa mga bawat gawain. Kaya bilang patunay, ebidensya na tayo anak ng Diyos, nandoon na pagsunod po ng kanyang mga anak dating po sa pagsamba sa Panginoon. Kaya kung alam niyo si Kristo ay masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din niyo malaman bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak. Pastor Alvin, nakamute po kayo. Ayan. Nag-automatic mute. Dami ko sinabi. So, saan ba ako? Hindi, nadinig naman namin yung iba. Apo. Kaya yun po, sabi sa verse 28 kanina, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging
panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at nang hindi tayo mahiya sa araw na iyon. In 29, kung alam niyo si Kristo ay masunurin sa kalooban ng Diyos, kanina yung example ko po rito na minsan sa evangelism o as we invite yung ibang mga tao, hihirapan po sila dumalo kasi sinasabi na kahit di kami mag-church, o kahit di ka pumunta ng church, meron naman kaming Diyos na kinikilala. Meron naman kaming Diyos na sinasamba. Ang taliwas po ito sa tinuturo po ng Biblia na ang mga anak ng Diyos ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, we acknowledge yung Biblia. We acknowledge yung Sunday, yung Sabbath day, yung kapahingahan, yung rest day bilang pagtugon sa pagkakilala po natin sa Panginoon. Na kung tayo sumusunod, masasabi nga po tayo ay anak ng Diyos. Bahagi po sa pagiging Kristiyano po natin yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kilalanin siya at ginagamit ang church para ang tao ay lumago, mag-grow, ginagamit ang mga gawain na ito para mas lalo tayo mag-grow. Sabi nga ni Pedro we have to grow to the grace and knowledge of the Lord Jesus. Hindi lang tayo malago sa faith. Dapat maalam din tayo sa salita ng Panginoon. Hindi lang tayo masyadong marunong. Hindi lang tayo puro pray, tapos hindi naman natin alam yung salita ng Panginoon. May iba, sobrang dami ng alam pero wala ng pananampalataya. So, dapat maging balanse po ang pagkakilala po natin sa Panginoon. So, purihin po ang Diyos sa gabi po na ito at tayo po ay pinagpala po ng Panginoon sa kanyang salita. Patuloy po tayo sumunod sa kanyang kalooban at ito po ay pagpapatunay na tayo kanyang mahal. Salamat po. Sige po. Sino po ang may mga katanungan, merong ma-share karagdagan sa mga napag-usapan ngayong gabi? Kung may question po kayo. Wala pong question, walang sharing. Ilan po ba tayo ngayon, Pastor? Teka. 18? Dami din po pala. Oo, marami pang wala eh. Okay. Okay, tanungin natin ang bawat isa. Tungkol naman po sa mga napag-aralan natin ngayon, wala po kayong magko-question. Kami na lang po magko-question. Okay. Is it biblical po ba na ihayag natin, isiwalat natin, ipamilita natin ang isang taong nagtuturo ng mali? Yes po. Isang taong, sabi niya, Kristiyano siya o pagpalagay natin, pastor pa siya. Pero is it biblical? Pearl? At bakit? Bakit kailangan natin gawin yon? Yes po, it's biblical to expose false teachers. Kailangan po talaga kasing gawin yon kasi yun yung nakasaad sa Biblia, and this is to warn others sa ginagawa ng mga false teachers na ito. Hanapin ko lang po yung verse. Nasa Matthew 7:15. Matthew 7:15, buksan 7 natin. po ba? 7:15 po ba yun? Saglit lang po. Hanapin ko lang po saglit, Pastor. But Sige. sa generation po natin ngayon, we have all the social media. Like me, I think alam naman din ng lahat. Sila Pastor Alvin, wala po siguro silang alam, but I'm
I used to be so engrossed with false teachings to the point na very charismatic na po ako. Like yung sinabi kanina na lalapit at sinasabi sa akin ng Holy Spirit na ito ang gawin mo. Ganun po ako dati because yun po ang nakita ko sa YouTube dati. I don't read the Bible. So kung ano na lang yung parang nakasanayan ko at nakikita ko sa YouTube videos na to na marami talagang viewers na ako walang alam, hindi nagbabasa kahit one page man lang sa Bible, na persuade po ako at na confused. So hindi ko kasi maintindihan ang Biblia dahil hindi ako born again. Because the Bible is the word of God and it's spiritual. So kung wala sa ang Holy Spirit or ang Holy Spirit, hindi mo maintindihan ang salita ng Diyos because it takes wisdom to be able to understand the Bible. So I rely on videos at mga sabi-sabi ng tao, mga tradisyon na na tradisyon na talaga na ng mga kanunuan natin. I think naintindihan niyo naman ako po. Mm-mm. So only when I was started reading the Bible, my eyes were opened. So yun na nga, mag-ingat tayo. They have to be exposed. It's para kasi alam mong sa kapitbahay may rapist tapos yung mga bata papunta na doon, kailangan mo silang suwayin na wag pumunta doon kasi it will cause them harm. It is an act of love to really expose false teachers to save especially yung mga bata pang mga Kristiyano. I-post ko lang po mamaya sa chat yung verse po, nakalimutan ko. Matthew 7:15 po ata, saka sa Matthew 24. Matthew 7:15. Matthew 7:15, basahin natin. Matthew 7, tingnan natin. Matthew 7:15. Matthew 24:24 din, may sinasabi po si Lord dito. Ah, Of false prophets who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves. Talagang pinag-iingat po tayo dito ng Panginoon. Matthew 24:24, for false Christs and false prophets will arise and perform great signs and wonders. So to lead astray, if possible. Even the elect po, talagang nadadaya po talaga sila. tama. Si Paul din po, ang dami niyang warning sa mga false teacher. Ephesians 5:11, take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. Sabi po ni Paul, Ephesians 5:11. Yun, maganda yung Ephesians 5:11. Kasi nga ang sabi, huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Yes. Okay. So exposing a false teacher ay hindi unbiblical. So we are commanded. Kasi nga minsan marami tayong nadidinig na mga baloktot na katwiran. Uy, mga Kristiyano kayo, huwag kayong magsiraan. Pero kasi sinasabi ng scripture, kung kahit tinatawag pa niya ang kanyang sarili na siya ay Kristiyano, kung mali ang kanyang tinuturo o ang gawa niya ay nasa kadiliman, ang sabi, ilantad niyo siya. Ilantad niyo siyang maigig. Tsaka nga kasi ito rin binabasa natin ngayon, yung nabasa natin dito, Pastor Alvin, ito nga First John 2, verse 26, si John mismo ay inilantad niya yung mga nagtuturo. Sabi niya dito, di ba, isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. So yun, ini-expose niya yung mga yung mga taong mga nanliligaw, isinama niya sa katuruan niya yon.
kung si John nga to, pero mas marami tayong nabasa na si Paul mismo, si Paul ay binanggit niya maski mga pangalan. Marami siyang binanggit na mga pangalan na kapatiran kasama niya sa church, mga ministry workers niya na iniwanan siya o merong hindi magandang ginawa, Yes. isinama niya yung mga pangalan. Ano? Pati si Peter, napagsabihan niya po di ba? Oo, di ba? So, sasabihin ba natin si Paul unbiblical kasi pinahiya niya yung ministry workers niya, yung mga kasama niya. So, makikita natin yun. Isa yun sa katuruan talaga na yun nga, maganda nga yung example ni Pearl kanina. Paano kasi mawawarningan ng iba kung hindi mo i-expose ang tao? Kung hindi mo sasabihin ng pangalan? Kamukha ng maraming false teachers. Sometimes we have to mention the name. Kahit po mga tele-evangelist sila, mga big time pastors, malaki ang ministry, pero alam natin na mali ang doktrina. So we should warn others to avoid yung mga taong yon. Diba? Yun nga, maganda yung example ni Pearl kanina. Paano mo malalaman kung ang kapitbahay mo ay pedophile? Nang-aabuso siya ng bata. Hindi mo ba wawarningan yung mga bata na huwag kayong lalapit dun sa bahay na yon o huwag kayong sasama sa kanya? And sometimes you have to come to the point na even you have to mention his name or her name. Or you even have to ipakita mo pa ang litrato. Sometimes it's necessary po yon sa isang Kristiyano na yung mga extreme na mga bagay na yon ay kailangan gawin natin para maalagaan natin ang mga tupa na hindi sila maligaw, maakay. It's necessary po. Hindi po mabagsik, hindi paninira, walang kalapastanganan kung gagawin natin yon. Pero kailangan po talaga natin, siguraduhin naman natin yung expose natin ay talagang mali. Talagang false teacher siya o false prophet or merong masamang gawain. Hindi naman po natin dapat gawin yun kung tayo po ay galit lang sa isang tao, gusto lang natin siya ipahiya. So, ang lahat ng mga bagay na yan na kailangan talaga natin ng wisdom, guidance, the right information, mga ebidensya, at ang guidance ng Panginoon. But sometimes po, it is necessary to expose a person, a church, an organization, a teacher, a preacher, a pastor. Kasi nga po, para ma-warningan at mag-ingatan natin ang ating mga kapatiran, ang ating pong mga inaalagaan. Nandun pa rin po yung of course yung love, yung katotohanan, saka yung pag-ibig when we expose them. Laging merong biblical scripture po tayo lagi na baon-baon. Tama yun. I agree. Kasi binanggit din ni Pearl kanina yun. Sabi niya, kung mahal mo ang mga batang to, i-warningan mo sila, bigyan mo sila ng babala. You have to expose someone because you love the others, so para hindi sila malinlang at mayaya. But ang lahat pong ito, yung mga pinapag-usapan po natin ay hindi po dapat naman na sugot tayo ng sugot, expose ng expose, post ng post. Pag-ingatan po natin din yon. Siguraduhin lang po natin na tama ang ating pong mga facts, ang ebidensya, talagang sinuri natin, pinag-aralan natin, i-discuss natin sa mga responsible brothers and sisters at humingi tayo ng tamang payo. Okay, nandito po si Pastor Alvin at tanungin niyo na po yung mga question niyo na bago tayo magtapos. Anyone po, maganda po kasi na bago natin tapusin, mag-good night, alaman tayo ay malinaw po lahat ng ating napag-usapan ngayong gabi. Pastor, good evening, Pastor.
Sino po yan? Si Judith? Hello, Pastor. Si Nanay Roda. Hello po. Magandang gabi po sa lahat. Good evening po. Gusto ko lang pong mag-share kung Sige yun bang last Saturday dito po sa Dumaguete sa May Boulevard. May mga organization po na nag-preach, gano'n. Tapos may mga nakikinig. Tapos passerby lang po kami. Yung i-preach niya medyo kulang po. May kulang dahil he gave emphasis on good works. Sabi niya gano'n, kailangan yung mga mabubuting gawain dahil yun lang ang magdadala natin sa atin sa langit. Sabi niya gano'n. Kasi daw, pag namatay daw, tinatanong tayo ni Kristo kung yung nagugutom ako, binigyan mo ba ako ng pagkain? Yung wala akong damit, binihisan niyo ba ako? Yung nakakulong ako, binisita niyo ba ako? Tapos, may maraming nakikinig. Kasi kulang po para sa akin, masaya nga ako at alam ko na hindi lang pure good works yung makapunta tayo sa langit. By product lang yung good works sa faith. Dapat faith ang doon, by product na lang yung good works. Pero hindi niya binanggit yung tungkol sa faith. Yun lang talagang tungkol sa good works. Nakikinig lang ako. So, parang for my own consumption lang yung nakinig ko. Wala akong, kasi anong gagawin? Alanganin namang i-entra ako doon. So, yung nakinig ko, parang my own consumption lang na hindi talaga purely good works. Yung magdadala, yung mapapunta tayong heaven just for the good works. So, ang gusto ko lang i-share dito na talagang mahalagang magbasa ng Biblia. Dahil pag sa ganoong sitwasyon, narinig mo yung ganon, kung hindi ako nagbasa ng Biblia, so talagang mag-agree ako doon sa kanya. So, sa ngayon, beginner lang po ako. Unti-unti kong nakikilala si Kristo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. So, yun talaga, mahalaga talagang magbasa ng Biblia. Dahil yun ang magbibigay sa atin ng wisdom. Yan lang po. Wala akong ginawa. Ano lang po. Nasabi ko lang sa sarili ko, ay naku, hindi naman talaga good works ang magdala sa atin sa langit. Hindi lang purely good works. Dapat nandoon yung paniniwala natin kay Kristo. Na dahil sa ginawa sa atin ni Kristo, nagpakamatay siya sa cross, yung kanyang dugo, hinugasan tayo sa ating mga sala, at tayo ay nabigyan ng salvation. At dahil mahal natin si Kristo, byproduct na po yung good works. Di ba po? Beautiful. Pastor? Beautiful. Tama po yan. Buti na pick up nyo kagad, Nanay Roda. Na-pick up nyo na mali talaga yun. Ano mapapayo mo, Pastor Alvin? Ako, tama naman po yung approach ni Nanay Roda doon, no? Talaga, from verse 24, nung kanina sa first John pinag-aaralan natin, unang bungad po niya doon, pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Sabihin, itong mga mananampalataya nito, tama yung pundasyon nila. Kanya lang, may nagtuturo sa kanila, sa paligid nila, ng mga maling katulad. Kaya aware po itong mga mananampalataya na to na binaalalahan na dapat huwag niyong kalimutan yung mga napapakinggan ninyo. Totoo naman po talaga, Nay, na hindi tayo maliligtas by works. Sinabi po ni Paul 2:8-9. It is by grace that you have been saved through faith. Pure works. Kundi totoo po na product lang po ng kaligtasan yung good works natin. Tama po yung inyong pong pagkakatawa po dun sa kaligtasan. Natututo ka lang. Actually, lahat po ng mabubuting gawa natin noon nung hindi pa natin nakikilala kay Kristo. Hindi eyes of God, masama pa rin yun. Hanggat di po natin kinikilala ang Diyos. Pero Jesus, lahat po ng good works niya o yung good works, it's because of result ng kaligtasan po tinanggap natin sa Panginoon. Tama po. Tama. Buti na pick up ni Nanay. So maganda po talaga nag-aaral ng Biblia. Ayun, nabasa ni Nanay at alam niya na hindi tama yun. Na tayo po inaligtas lamang by faith.
Kaya napipick up nyo. Ganon din po ang mangyayari sa atin pag pinagpatuloy tayong nag-aaral ng Biblia, mapipick up nyo po at makikita nyo, mararamdaman nyo ang mga mali yung katuruan. Sa isa pong magandang example yan na importante po ang pag-aaral ng Biblia. Salamat po. Thank you po. Anyone else po who wants to share? Last time po, any question? Wala na. Sige po, tayo'y manalangin. Salamat po kay Pastor Alvin sa pangunguna at pag-explain ng mga mahihirap. Actually po, mahihirap po yung mga verses na tinalakay natin ngayong gabi. Mahirap, malalim, pero kailangan nating matuto. Kailangan nating malaman. But it's our prayer and hope po na lahat ay naging malinaw po ang 5 verses na pinag-aralan natin ngayong gabi. 1 John chapter 2, 24 to 29. Okay, tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa pinagtipon mo kami ngayon. Bagamat marami sa amin, Lord, iba't ibang lugar, pinanggalingan, iba't ibang platform, iba't ibang sitwasyon. Pero nandito kami, sama-sama kami na nag-aral, na nagdasal, at natuto sa iyo. At natuto rin kami, Lord, sa mga questions, sa mga sharing, sa mga interactions, sa mga bagay na ibinahagi namin sa bawat isa. Tunay nga po, Lord, ang magkakapatiran, nakakaalam ng katotohanan, ay nababahaginan ng kanila pong testimony, ng kanilang insights, ang mga kapatiran na maaaring malagay din sa parehong sitwasyon. Salamat, Lord, na nalaman namin ngayong gabi na pag-ingatan namin talaga ang pananampalatayang ibinigay mo sa amin at manatili kaming na kay Kristo. Yun ang tinuturo mo sa amin para kami po ay hindi mapahiya kung sakaling dumating ka na. Dahil ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng buhay, binago mo kami. Ang aming pong obligasyon ngayon ay manatiling na kay Kristo at sumunod sa kanya mga inuutos at baguhin ang aming mga buhay at iwasan ang anumang maling katuruan, iwasan ang mga bagay na masama, mga immoralidad. At ngayon din po, nalaman namin, Lord, na kahit pala ang mga taong nagtuturo ng mali, hindi namumuhay ng tama, ay talaga pong dapat naming iwasan. Ni huwag kaming, Lord, makikisalo sa hapag sa kanila. Ni huwag namin silang papapasukin sa aming mga bahay. Talaga pong i-reject namin ang mga kasinungalingan na galing sa kaaway. Salamat, Lord, sa mga nagtuturo sa amin po na umaaten, nagbabasa ng Biblia, nagsasaliksik at nakikinig po tuwing Martes para kami po lumago at mabantayan namin sa puso namin ang katotohanan na itinuro sa amin ng Holy Spirit. Siya lang po ang magtuturo sa amin ng katotohanan at panatiliin po namin yan na ilaw para gabay namin sa aming paglakad, gabay namin, bantay namin upang kami ay wag malinlang, mayaya, maakay sa maling katuruan. Salamat Panginoon sa aming freedom na magsama-sama tuwing Martes. We look forward, Lord, to more opportunities for Tuesday Bible Studies na matuto pa kami, patuloy naming saliksikin ang First Book of John. Ngayon nalaman namin, napakaganda pala ng aklat na ito na napakaraming katuruang kailangan namin. Kailangan namin malaman, matutunan at maintindihan. So salamat Lord sa iyong salita, salamat sa iyong Biblia. Salamat Lord kay Leslie na nanguna sa lahat ng aming intercessory prayers. Kay Pastor Alvin na nagsaliksik, nag-aral, naghanda
at talagang taglay niya ang katotohanan na kanyang nabasa, natutunan, maging ang gabay ng Holy Spirit na nasa kanya upang malinawan na maging malinaw sa amin ang mga verses na ito ngayong gabi. So Lord, we thank you. We bless you. We give God honor and glory unto your name. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise Okay, God. meron palang chat. Meron nandoon. Hindi pala. Okay. Mag-ano po tayo. Sandali lang po. Let's have our benediction po. Let's recite this. Nawala. Sandali lang po. Nawala po. Bali po, basbasan tayo ng Panginoon sa ating pong paghiwa-hiwalay at bigyan tayo ng magandang kapahingahan. So, thank you again, once again sa inyong lahat. So, everyone po, so we request everyone just turn on the cameras kung willing po kayo so we can take group photos po. Sino ba mag-ano? Si Ray? Sige po. Hello po everyone. Just hello to everyone. Marami pong bagong kasama tayo ngayon dito. Thank you po. Welcome Sandra. Si Sandy kasama natin. Nanay Roda, Tatay, thank you po. Nakarating kayo ng mapayapa sa Pilipinas. Okay, Ray. Ready na kami. Sige po. Ready na pa lahat? Okay. Okay, smile pa tayo. Ready? 1, 2, 3, smile. Ayan po. 1, 2, 3, smile. Okay, tapos na. Thank you, Pastor. Then everyone, welcome Sandy. Thank you for joining us. Once Thank again, you po, thank you Pastor. Pastor Alvin, Sister Leslie. Okay, good night everyone. Thank you po. Good night po.